We're here today at Off-Grid 4x4 Adventure. And let's check out what's happening inside. Nelson, anong ginagawa mo dyan? Palit ng shocks. Anong pinapalit natin na shocks? Ironman shocks. Ayan. Dati niya ay KYB gas adjust. Papalit tayo ng Ironman dito sa Pajero. Fernan. Jeric, ano yung ginagawa mo? Sir, fabricate ng ng battery. Dual bat. Dual bat. Para sa? Dual bat. Para dito sa Ranger. Saan? Pakita mo. Yung battery sticker niya. Yan, para meron tayong battery mount pang dual bat. Ito yung original starter battery. Tapos dito may slot para sa secondary battery, pero kailangan ng bracket na gawin para ma-mount yung battery ng maayos. Yan, so itong ano natin, fabricator natin si Jeric. Anong ginagawa mo, Fernan? Bracket para sa isolator ng dual bat. Para syempre, yung alternator natin, sina-charge niya yung primary battery. Pero kailangan natin ng electrical system na battery isolator and charging system para i-charge din niya yung i-install na secondary battery doon. Di ba? Tama ba? Yes, sir. Yes. Sino mag-wiring nito? Ikaw rin, no? Oh, yan. Si Fernandel mag-wiring. Marami na rin set up tong Ranger na to. Dito naman sa Hilux na to, mag-i-install naman tayo ng awning. Install yung awning dyan. So ito si Kuya Alex, nire-ready niya yung awning na i-install. Off-grid awning. Ayan, nag-i-install na si Kuya Alex ng bracketry para sa 2.5 by 2.5 awning. Yan na. So, preparing to mount the awning. Ay, sir. Diba nasaan pa ko lang to, ha? Nakabang na lahat yan. Yan. So, ayan ang awning installation natin. There. Kuya Alex doing his magic.
May ibang install ng awning na kasi yung L bracket, ito, yung L bracket na yan. Pwede kasi yung nakamount na ganun, pwedeng nakaganon. So the awning, you can install that either above the roof rack or below. Depends on the customer's preference. But usually, it should just be enough to clear the door when the door opens. Para hindi tatama yung door dun sa awning. Ayan. So, here dahil naka-slim roof rack, best option para hindi magdagdag sa vertical clearance, lalo na kung papasok ka sa mga basement parking. Ideally, naka-mount lower yung ating awning, which is what we're doing to this one. This Hilux is gonna look good once the awning is there. Ayan, naka-mock up na siya. Sakto lang yung clearance to open the doors when the awning is mounted. Derek and Kuya Alex in action. Yes sir, ganda ngayon kasi di ba dati sir parang nakagano. Ganda na sir eh. Okay So, na, straight ko siya. Mas okay pa na walang cover to? Pwede sir, meron, pwede ba yun? Okay na. Hindi kasi kaya lang sir na mukhang halo kasi sir tumaas eh. Nagkaroon siya ng ground na. so here naman sa FJ na to, yan, naka-ano na siya, TJM bumper, Oldman Emu suspension, tapos ginawa natin din ng 2-inch na body lift. Yan, 2-inch body lift. Same here. Yan, kaya may gap na siyang ganyan. 2-inch body lift. So, dahil may 2-inch body lift na siya, plus the 2-inch suspension lift, ready na rin siya mag 35s, same as this FJ. Yan, para naka 35-inch tires. Yan, so ang gagawin natin ngayon ay, ikaw ba mag-chop nito, Nelson? Ayan, so si Nelson, kailangan magtabas dito. Body mount chop at saka yung mud guards kasi maglalagay ng 35, so kailangan ng clearance para hindi sumayad yung 35-inch tires. Ayan. Ito, naka-mount na rin yung awning. Di ba? Mabilisan lang. Quick work done. Awning is mounted. Looks good. Di ba? Additional foggy points para sa Hilux, and of course functionality, because sa overlanding meron kang shade para hindi mainit. Pwede ka na rin mag-awning room. So that's the off-grid awning installed. Itong isa sa mga favorite ng clients yung ganyang off-grid na awning because yung fabric niya is black. It's actually better heat rejection compared to other awnings. So, kaya maraming nag-opt ng option na yan. Yan. Ganda ng Hilux. Ayos. Off-grid 4x4 adventure. Ang gawin dito kay Alex, road test. Test drive. Ayan, road test after the lift. Ayan. Siyempre, I have to check kung all the bolts have been tightened up. Any
noise, unusual noise. Malaman yan through the test drive. Ganda rin ang FJ na to. Full overland setup. And ready for 35-inch tires. Gaganda lalo ang tindig na ito. Yeah. Test drive. Oh, Kevin, anong ginawa dito sa Pajero? Pinalitan lang natin sir ng shocks. Ironman. Ironman. Micro shocks. From KYB to Ironman. Ayan, naka-install na yung Ironman. Kaya ito, natin kunan ng shot. Yan. There you go. Ironman shocks. Road test naman yung Pajero. Yung FJ naman nakabalik na from the road test. Yung Pajero, ayan na, road test naman siya after installation ng Ironman shocks. Ayan. Ito na ulit yung Hilux. Awning is all mounted. Ayan. Tignan nyo, sakto yung clearance dun sa door pag i-close. And low profile pa rin siya sa roof rack para yung vertical clearance hindi siya masyadong sayad. High lift jack na lang. Ayan. So next na ima-mount, high lift jack. Lalagyan natin ng mount, pakita natin yung mount. Ayan, yan, yan. Ayan yung high lift jack mount. And dito sa roll bar ilalagay, no? Ayan, dito sa ibabaw ng roll bar. Here. Ayan, dito sa taas. Bakit nag-high lift jack? Because usually pag yung mga rig natin naka-lift na, yung stock na jack medyo hindi na niya kaya yung hindi mo na matatanggal yung gulong. Aangat siya, it will touch the jacking points, pero it's not enough for you to take out the tire kung kailangan mo mag-change tire. Kaya nagma-mock up. And mock up si Kuya Alex, dyan ima-mount. Okay kayo dyan, sir? Dyan sa mounting location? Mas maporma. Yan. Minsan hindi lang naman yung purpose yung purpose. Yes, pogi points. Malandi di magpapogi. Oo nga, tama. Yan. Pabalik na yung Pajero from road test. Yan. Ayos. Ngayon yung Ironman front shocks naka-install na. Yung rear, yun yung pinakita natin kanina. So, all good na para dito sa Pajero. Ayan, nag-usap sila ni Kevin kung kamusta yung ride. Tanongin na natin si Sir mamaya. Sir, kamusta yung Ironman shocks natin? Okay. Maganda Maganda play compared dun sa previous na KYB yung dati, no? Yung dati po kasi nakaset ako ng Rancho. Rancho. Yung likod ko lang, nung nasira yung likod ko, Okay. ngayon, solid. Sulit yung Ironman. Ayan, nice. Ano masabi mo, Kev? Happy customer. Happy. Ayan, ayos. Thank you, sir. Thank you, Kev. Ayan ang Old Man Inu suspension, naka-mount. So, pag nag-35s na to, so, tinanggal yung front tires because kailangan tayong magtabas dito para pag in-install yung 35-inch tires hindi sasayad. Yan yung ginagawa dito. Because naka na siya, suspension lift and body lift na siya.
Yan. Sir, ba't sila nagdo-dual bat dito sa ano? Sa Ranger. Ito yung Ranger pala ni Sir. Yan, yan. For the auxiliary lights, tapos for camping purposes. Yes. Yan. Kasi maraming lights na rin si Sir pang camping. So, para pag gabi sa campsite, yung magdo-draw na yung power from the secondary battery rather than the starter battery. Para syempre, after camping, pag start mo, may power pa rin yung ano. Correct. Tama. Ayan. So, ayan pa rin si Jeric in action, installing. And si Fernan, para naman dun sa battery isolator bracket. Ayan, ginagawa ni Fernan. Yung high lift jack na i-mount dun sa Hilux. Yung sukat na ni Kuya Alex. Yan. So, owning and high lift jack and mounting ng high lift jack ang ginagawa dito. Hindi na pati halog yan, kuya. Ha? Hindi na halog kasi nakikita na. Okay. So, itong mounting ng high lift jack, inalagay dito sa ibabaw ng roll bar because, well, number one, secure mounting position yung roll bar dito sa likod. And second, medyo nasa safe location siya and out of the way. Kasi syempre, kung meron kang car accident, maganda rin yung hindi tatalsik yung high lift jack kapag mabangga, baka makadagdag pa sa di ba, makasakit ng tao or what. Yung iba, nagma-mount ng high lift jack here in front. Dito linalagay yung mounting sa ibabaw ng bumper. That's good for off-road use because it's accessible. Siyempre, nakalubog ka na sa putik and then may aberya, you need to change your tire or lift the vehicle to put recovery boards. Maganda yung nandito kasi it's very easy to access and take out the high lift jack. However, if you're in an accident, baka tumalsik siya sa salamin or sa kabilang sasakyan. So, maganda rin yung ditong location kasi safe siya. So, yun ang pros and cons ng mounting it here. Medyo to access it when you're off-road, you have to climb the back and get it. Whereas in front, it's more accessible. But when you're in an accident, it's safer for it to be here than it is in front. Ayan, pros and cons of where to mount your high lift jack on your vehicle. Ayan, mounting. Ayan, mock-up mounting. Oh, Napabili kasi natusok na yan eh. ganda. Recovery board. Sakto. Recovery board na lang. Yun, oh. Ako yan, nalay ko dito. Yun nga, kasi pinigil ko eh. Kasi nga, magpapit na. Kasi sinasentro ko pa yung ano eh, yung saan ko naman may pasok. Mock-up test. Yo! Yun, para flat. Okay. There we go. Ayos. Hindi ka na kakabahan, may jack ka na. Tama. Ganda. Ang linis tingnan. Wala mga tutuburan siya, ano lang, ginagano lang. Ano kuya, ilang pogi points dumagdag sa rig nyo? 5 points. Plus 5 pogi points. 105 points na siya ngayon. Ah, galing. Ganda. Ganda, ganda. High lift jack in action.
Yes. Yung sinabi sa bumper din, sige kuya. Pero okay lang, lalagyan ko na lang nasa pen. Okay. Ano ka, mamamatay ka ako. Akis ka. Oo. Ano ho? Naka-mount na. Super nice. Okay. Ito yung awning. Ay, sige, tatay mo na siya na. Body mount shop dun sa FJ kanina. Para magkasya ang 35-inch tires. Ayan. Maging effect ng parang ganito. Yung isang FJ na naka 35s. So, ganun din gagawin dito. Same effect. Ano to, Jeric? Yung pang dual battery. Ayan. Painting pang dual battery system. Para dun sa Ranger. Ito. Ayan. So, ongoing. Ito, nagwa-wiring na rin si Fernan para sa battery isolator. Ayan. Ah, sir, excited gamitin? Ako naman. Antenna install. Ayan na. Lapit ako sa talyer niya nun sa awan ng talyer na. Pero dito pa rin ang pupunta. Installation. Ang sulit, syempre. Ano mo ka, boss? Iba na, no? Pogi lalo. Kamukha na ng may-ari. Tama. Oh, di ba? So, awning, high lift jack with mount, and yung antenna. Yan. Ongoing install ng antenna. Alis na si sir. Happy customer. Ingat. Thank you.